Muling simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao at lahat po ng mga kanyusik natin nationwide at worldwide. Good morning! Mga nakikinig sa DWWW 774 sa kanilang transistor radio, mga nakikinig sa mobile app at ganoon din po sa mga nanonood sa FB Live via DWWW 774 FB page. Good morning! Araw po ng Biyernes, December 15, 2023, narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating headlines, El Nino hindi magdudulot ng malaking epekto sa ekonomiya ayon sa NEDA. Pamahalaan target na makapagpatayo pa ng 275,000 hektarya ng mga bagong irrigation areas sa bansa. LTO paigtingin ang bus inspection kasabay ng pagsisimula ng Christmas break. Pilipinas nakakuha ng isang seat sa board ng Loss and Damage Fund kontra climate change. At 4.4 billion pesos na halaga ng premiums at loans payments sa GSIS hindi pa na iriremit ng DepEd ayon sa COA. Operasyon ng MRT3 magpapatuloy sa holiday season. At sa Metro News, number coding scheme sa pagre-renew ng business permit sa Pasay City sisimulan na sa Enero. Professional news, pag-retrieve sa dashcam at memory card ng bus na nahulog sa bangin, hinihiling ng Antique LGU. At sa international news naman, Amerika at Britanya magpapataw ng mas maraming parusa sa mga opisyal ng teroristang grupong Hamas. Sa atin naman sports alert, F2 Logistics, opisyal ng dinisband ang cargo movers. At sa showbiz, Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon nag-file ng injunction laban sa Tape Incorporated kaugnay sa paggamit ng titulong Eat Bulaga. Sa atin naman balita, ang kakaiba menu na may pirma ni Chinese leader Mao Zedong na ibenta sa halagang mahigit 15 million pesos. Alas 6:45 po ng umaga, kami ho ang inyong mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Mangorospe. At Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. Tiwala po ang National Economic and Development Authority o NEDA na hindi magdudulot ng malaking epekto sa ekonomiya ang El Nino. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, nakikita nila ang hindi malalang epekto ng kasalukuyang El Nino kumpara sa epekto sa ekonomiya ng El Nino noong 1997 hanggang 1998. Gayon man aminado si Balisacan na mas mararamdaman ang epekto ng El Nino sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Siniguro naman ng NEDA ang mabilis at agarang aksyon ng pamahalaan upang maagapan ang posibleng pagsipa ng mga presyo. 774 Balita Ngayon. Mananatiling prioridad ng gobyerno ang mga proyektong may kinalaman sa irigasyon sa harap ng target ng Marcos administration na mapalakas ang food security ng bansa. Ayon kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr., target ng pamahalaan na makapagpatayo pa ng 275,000 hektarya ng mga bagong irrigation areas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ng Pangulo na plano rin nilang buhayin muli ang aabot sa 80,000 na irigasyon. Iniulat din ni Pangulong Marcos na nasa 25,000 hektaryang irigasyon na ang nalika at nakapag-restore na sila ng nasa 9,000 hektarya ng irrigable land. 774 Balita Ngayon. Ibinida po ni House Speaker Martin Romualdez sa mga panukalang batas na ipasa ng Kamara na layong mapasigla ang ekonomiya, makalikha ng maraming trabaho, magbigay ng dagdag na kita at mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Sinabi ni Romualdez na kabilang sa mga naipasa sa Kamara ang 20 panukalang isinusulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC at ang 17 priority bills na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA.
Pangunahin ding ipinagmalaki ni Romualdez ang pagpasa sa 2024 General Appropriations Bill na lalaban sa inflation, gagawing abot kaya ang presyo ng bigas at iba pang bilihin, magbibigay ng mas maraming trabaho at pagkakakitaan at magpapalawak sa social services. Ayon kay Romualdez, nakapaloob sa 2024 budget ang Revolutionary Rice Subsidy Program ng Pangulo na target maibaba ang presyo ng bigas ang hindi lalagpas sa 30 pesos kada kilo sa buong bansa. 774 Balita Ngayon. Tiniyak ng National Security Advisors ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan ang kanilang commitment sa freedom of navigation sa West Philippine Sea at East China Sea. Ito ang natalakay nila National Security Advisor Eduardo Año, US National Security Advisor Jake Sullivan at Japanese National Security Advisor Akiba Takeo nang magkausap sila sa telepono. Siniguro ng tatlong opisyal ng commitment ng kanilang bansa sa pagtataguyod ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Nagkasundo rin ng tatlong opisyal na palalakasin ang trilateral cooperation sa larangan ng depensa at seguridad, cybersecurity, pagtataguyod ng bukas na maritime order, humanitarian assistance sa disaster relief at pagsusulong ng bukas at patas na economic order. 774 Balita Ngayon. 11 minuto na lamang po bago mag alas 7 ng umaga, paiigtingin ng Land Transportation Office o LTO ang pagsasagawa ng inspeksyon sa lahat ng pampaserong bus upang matiyak ang roadworthiness sa mga ito sa gitna ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero para sa Christmas break. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, saklaw ng inspeksyon ng lahat ng mga provincial bus, kabilang ang mga bibigyan ng special permit. Sinabi pa ni Asik Mendoza na layo ng naturang hakbang na mapigilan ang anumang aksidente sa kalsada gaya na nangyari sa Antique na kinasawi ng 15 katao. Inatasan na rin ni Mendoza ang lahat ng opisyal ng LTO na gawin ng regular ang mahigpit na pag-i-inspeksyon at hindi lamang tuwing holiday. 774 Balita Ngayon. Magsisimula na sa December 18 ang Christmas break ng mga mag-aaral at mga guro sa lahat ng pampubliko paaralan sa buong bansa. Nakasaad din sa inilabas na abiso ng DepEd na magtatapos ang bakasyon ng mga mag-aaral sa January 2, 2024. Ibig sabihin sa January 3 ay balik eskwela na muli ang mga mag-aaral sa lahat ng antas sa pampublikong paaralan. Nagsimula ang school year 2023-2024 sa mga public school noong August 29 at magtatapos sa June 14, 2024. 774 Balita Ngayon. At iba pa naglalagad live na balita, magiging tuloy-tuloy ho ang operasyon ng MRT3 sa darating na Pasko at Bagong Taon. Ito ay upang patuloy na makapagbigay ng serbisyo sa mga pasahero. Batay sa abiso ng DOTR MRT3, regular weekday schedule ang kanilang ipatutupad sa December 15, 18 hanggang 22, 26 hanggang 29, at January 2 hanggang 3, 2024. Samantala, weekend schedule naman ang gagamitin para sa December 16, 23 at 30, habang regular Sunday schedule naman ang ipatutupad sa December 16 o 17. Adjusted naman ang operating hours para sa bisperas ng Pasko at bisperas ng Bagong Taon, gayon din sa mismong araw ng Pasko at Bagong Taon. 774 Balita Ngayon. Aabot sa 4.47 billion pesos na halaga ng GSIS premium contributions at loan amortizations na kinaltas mula sa sahod ng mga teaching at non-teaching personnel ang hindi pa umano na iririmit ng Department of Education o DepEd. Sa 2022 Annual Audit Report ng COA sa DepEd, binanggit ng State Auditors ang non-remittance ng GSIS premium contributions at loan amortizations mula sa DepEd Central Office at 12 pang regional offices ng ahensya hanggang noong December 31, 2022. Mula sa Region 6 ang halos kalahati ng halaga na pumalo sa 2.19 billion pesos na sinundan ng Region 9 na nakapagtala ng 580.8 billion pesos. Nananawagan naman ang COA sa DepEd na gawing requirement sa mga tauhan nito na agad i-remit ang lahat ng withheld premium contributions at loan payments sa GSIS sa itinakdang timeline upang maiwasan ang penalties o interes. 774 Balita Ngayon. Formal na pong hiniling ni Senadora Rizzo Ontiveros sa Department of Justice ang pag-i-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy.
Sa ilalim na ipinadala o sa liham na ipinadala ni Ontiveros kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, inihiling nito ang pag-i-issue ng lookout bulletin order laban kay Kibuloy upang matiyak ang pagdalo nito physically sa pagdinig ng Senado. Sinisiguro ng lookout bulletin order na hindi makakaalis ng Pilipinas si Kibuloy habang dinidinig na mataas na kapulungan ang kaso laban dito. Matatandaang naghain si Ontiveros ng resolusyon kung saan pinaimbestiga nito ang mga reklamo ng human trafficking, child abuse, sexual abuse at iba pang pang-aabuso na ginawa umano ng Kingdom of Jesus Christ sa kanilang mga taga-sunod. 774 Balita Ngayon. Nakapasok na ang Pilipinas bilang isa sa mga miyembro ng Loss and Damages Fund Board. Ayon kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, nakuha ng Pilipinas ang isang seat sa board sa ginanap na 28th United Nations Climate Change Conference o COP28 sa Dubai. Dahil dito, uupo ang Pilipinas sa board ng full term na 2 taon para sa 2024 at 2026 habang alternate naman ito sa 2025 o term sharing sa pagitan ng Pakistan na isa ring Asia Pacific country. Dagdag pa ng kalihim ang pagkakakuha ng isang slot sa board ay inaasahang magiging advantage para maisulong ng Pilipinas ang interes ng mga developing countries na apektado ng epekto ng climate change. 774 Balita Ngayon. 5 minuto or 6 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga, balita muna tayo mula sa 774 News Team. 774 News Report. News Report. Pilipinas, isa sa best performing economy sa buong Southeast Asia ngayong taon. Ayon po yan sa NEDA. Detalye ihahatid ni Rhea Mamogaysu. Maganda ang ekonomiya ng bansa ngayong taon sa kabila ng mga pagsubok na naranasan ng Pilipinas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni National Economic and Development Authority o NEDA Chief Arsenio Balisacan na isa ang Pilipinas sa pinakamagandang performing economies sa buong Southeast Asian economies. Kumpiyansa naman ang NEDA Chief na maaabot pa ng Pilipinas ang 6% growth target bago matapos ang taong ito. Ang gross domestic product para sa unang 3 quarter ng taon ay umabot ng 5.5%. Batay sa datos ng NEDA, ang dahilan ng pagbagal na ito ng gross domestic product ay dahil sa mababang consumer at gastos ng gobyerno sa unang 2 quarter ng taon. Tiyak naman ni NEDA Chief na babawasan na ng pamahalaan ang paggastos para mas mapaganda ang pamamahala ng mga programa ng gobyerno para sa susunod na taon. Ito, Rhea Mamogaysu ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Rhea Mamogaysu. 774 News Report. News Report. 2024 National Budget ay giniit ni Finance Committee Chair Sani Angara na salig sa konstitusyon. Narito naman ang report mula kay Conde Batak. Conde. Nanindigan si Senate Committee on Finance Chairman Senator Sani Angara na alinsunod sa 1987 Constitution ang inaprubahang 5.768 trillion pesos na 2024 national budget. Ang reaksyon ni Angara ay kasunod na rin ng pahayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na labag sa konstitusyon ang panukalang pambansang pondo sa susunod na taon matapos nataasan sa Bicameral Conference Committee ang unprogrammed appropriations sa 450 billion pesos. Anya ang 450 billion pesos hike ay lumagpas na sa 5.768 trillion pesos na pambansang pondo na iminungkahi ng Executive Department. Paliwanag ni Angara ang constitutional provision na hindi maaaring dagdagan ng Kongreso ang appropriation na inirekomenda ng ehekutibo ay para lamang sa mga programmed appropriations of funds na tukoy na ang mga proyekto. Magkagayon man nanindigan si Pimentel na walang partikular na sinasabi na programmed o unprogrammed kaya sa kanyang interpretasyon ay parehong saklaw ito ng constitutional provision. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 News Report. News Report. Mga resolusyon na sumusuporta sa amnesty proclamation si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinagtibay na sa Kamara. Narito po report ni Grace Mariano. Sa botong pabor ng 221 mga kongresista ay pinagtibay ng House of Representatives ang 4 na House Concurrent Resolution na sumusuporta sa amnesty proclamations ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa mga dating rebelde, komunistang grupo at mga katulad nito.
Ito ay ang House Concurrent Resolution number 19 para sa paggawad ng amnestiya sa mga miyembro ng Revolusyonarong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alex Bongcayaw Brigade. Pinagtibay din ng Kamara ang House Concurrent Resolution number 20, nakakuha ng 225 botong pabor, 3 ang kontra para sa amnestiya naman sa mga dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. 230 kongresista naman ang bumoto pabor sa House Concurrent Resolution na nagsasaad ng amnestiya para sa mga kasapi ng Moro Islamic Liberation Front, habang 229 na mga mambabatas ang bumoto pabor at 1 ang tumutol sa House Concurrent Resolution number 22 ukol naman sa pagbibigay ng mga amnestiya sa mga miyembro ng Moro National Liberation Front. Grace Mariano ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. Ito naman, unang Peace Education University Tour inalusad ng OPAPRO sa Mindanao. Report mula kay Angel Ronquillo. Angel. Inulunsad ng Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO ang kauna-unahang Peace Education University Tour sa Western Mindanao State University. Ang aktibidad na nanglayang isulong ang kultura ng kapayapaan ay nilahukan ng mga estudyante, peace educators at peace advocate mula sa Basulta area. Sa mensahe ni PAPRO Secretary Carlito Galvez Jr., nagpapasalamat ito sa Western Mindanao State University sa panguna ni University President Dr. Maria Carla Ochotorena sa pag-host ng aktibidad. Kasabay nito, isang kasunduan din sa pagitan ng WMSU at OPAPRO ang nilagdaan para sa pagpapalitan ng peace education resources at sabayang pagsagawa ng peace education learning and reflection session. Dumalo sa nasabing aktibidad ang ilang opisyal ng PNP, AFP at Zamboanga City LGU. Angel Ronquillo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Ronquillo. 774 News Report. News Report. Kamara pinasalamatan ni Budget Secretary Amena Pangandaman sa pag-aproba ng panibagong Government Procurement Act. Narito po report ni Gina Mape. Joel Abdali nagpahayag ng pasasalamat sa Kamara de Representantes si Budget Secretary Mina Pangandaman kasunod ng mabilis na pag-aproba sa ikatlo at huling pagbasa ng House Bill 9648 o New Government Procurement Reform Act na naglalayong amyendahan ang 2 dekada ng ginagamit na Republic Act No. 9184. Layon ng bagong Procurement Act na mapabuti, mapabilis at maging makabago ang procurement system lalo na at napakabilis magbago ng teknolohiya na nagpapabago sa paggalaw ng mga consumer, negosyo at industriya at kailangang maresolbaan niya ang naturang hamon. Pinasalamatan ng Budget Chief ang House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Patunayan niya ito na ang mithiin para sa bansa ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapabilis ang government procurement system ay natutupad na upang maisulong ang transparency, accountability at good governance. Sa ilalim ng House Bill No. 9648, tinanggal ang kasalukuyang bureaucratic integrity sa pamamagitan ng digitalization na pangunahing measure na kabilang sa legislative agenda ng Pangulong Marcos Jr. Kabilang din sa panukalang amendments ay ang adoption ng electronic procurement system na nagsusulong ng greater transparency, accountability, operational efficiency at value for money sa pamamagitan ng Philippine Government Electronic Procurement System of PhilChems. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 News Report. News Report. Oras po sa buong kapuluan, alas 7 na po ng umaga. Ang oras ay hatid ng GSIS, Government Service Insurance System. Abot kamay ang ginhawa sa tulong ng GSIS Multipurpose Loan Flex o MPL Flex. Pwede na makapag-loan ng hanggang 5 milyong piso. 6% lang ang interes at hanggang 15 years ang paying period. Kahit isang buwan ka pa lang sa serbisyo, pwede nang mag-apply. Gamitin lang ang GSIS Touch App para mag-apply. For more details, visit www.gsis.gov.ph.
Maraming salamat GSIS at kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Ma'am Gorospe. At Darlene Olanyo. At iba pa ang mga naglalagad live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. At sa ating Metro News, simula po sa Enero, ipatutupad na ng Pasay City Business Permit and Licensing Office o BPLO ang number coding scheme sa renewal ng business permits. Ayon kay Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano, gagawin ang renewal ng business permit sa January 2 hanggang January 19. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Music Hall Entertainment Mall, JW Jokno Boulevard at Mall of Asia o MOA. Ayon kay BPLO Chief Mitch Pardo, ang mga business permit na mayroong huling numerong 1 hanggang 40 ay nakaschedule ng Enero 2 hanggang Enero 5, habang Enero 8 hanggang 12 naman nakaschedule ang mga business permit na nagtatapos sa 41 hanggang 80. Mula January 15 hanggang 19 naman, ipoproseso ang business permit sa nagtatapos sa 81 hanggang 100. Layo na naturang hakbang na maiwasan ang siksikan at gawing convenient sa publiko ang pagre-renew ng business permits. Metro News. Metro News. Sa ating Metro News, palalawigin ng Valenzuela City LGU ang track band hour sa lungsod bukas, December 16. Ito ay upang bigyang daan ang gaganaping 2023 Metro Manila Film Festival o MMFF Parade of Stars na daraan sa Kamanava area. Sa inilabas na traffic advisory ng LGU, paiirali ng extended track band hour sa kahabaan ng MacArthur Highway mula Malanday patungong Marula sa December 16 mula alas 12 ng tanghali hanggang 11:59 ng gabi. Pinapayuhan ng mga motorista na pansamantalang dumaan sa mga alternatibong ruta. Balitang Fromdi. Balitang Fromdi. Sa Balitang Fromdi, pag-retrieve sa dashcam at memory card ng bus na nahulog po sa bangin, inihiling ng Antique LGU. Report mula kay Jonah Bakiran. Jonah. Hiniling ni Antique Governor Rodora Cajao sa mga pulis na makuha ang dashcam at memory card ng bus na nahulog sa Killer Curve Road sa Hamtic Town, Antique nitong December 5. Naniniwala ang gobernadora na mahalagang ebidensya ito para sa malalimang investigasyon sa insidente kung saan 19 na individual ang nasawi. Dapat din anyang tignan ng lahat ng anggulo sa nangyaring insidente kung may kinalaman ito sa mechanical issue o road design. Dahil dito, hiniling ni Cadiao kay Colonel Rogelio Abran Jr., Antique Provincial Police Director, na ingatan ng dashcam at memory card na nakuha mula sa Valacar Transit Incorporated. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Balita sa labas ng bansa. Sa ating international news, Amerika at Britain magpapataw ng higit pang mga parusa sa mga opisyal ng teroristang grupong Hamas. Detalye po ihatid ni Rosemay Miranda. Nagpataw ang Amerika at Britanya nitong Miyerkules, 13 ng Disyembre, ng karagdagang parusa sa mga tao sa Turkey at sa iba pang lugar na nauugnay sa Palestinian militant group na Hamas. Ayon sa US Treasury Department, ang mga naturang karagdagang parusa ay target ang 8 opisyal na sumusulong sa agenda at mga interes ng Hamas sa ibang bansa, gayon din ang pagtulong sa pinansyal ng militanteng grupo. Sinabi ni Treasury for Terrorism and Financial Intelligence Undersecretary Brian Nelson na ang Hamas ay patuloy na umaasa ng husto sa mga network ng mga opisyal at kaanib nito na tila sinasamantala ang mga pinahihintulutang jurisdiksyon upang idirekta ang mga kampanya sa pangalap ng pondo para sa kapakinabangan ng grupo at ibinubuo ang may pinagbabawal na kita upang suportahan ang mga aktibidad ng militar nito sa Gaza. Ang ilan sa mga opisyal ng Hamas na target na naturang parusa ay nakabase sa Turkey, kabilang si Harun Mansur Yaqub Nasser al-Din, isa sa mga key financial operatives ng teroristang grupo. Si Harun Nasser al-Din ay sangkot sa isang network na naglipat ng pera mula sa Turkey at Gaza patungo sa command center ng Hamas sa lungsod ng West Bank sa Hebron na nakatulong sa pag-subsidize ng mga aktibidad ng militanteng grupo para sa higit pang kaguluhan sa lugar. Ako po si Rosemay Miranda ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Sports Alert! Sa Sports Alert, F2 Logistics, opisyal ng dinisband ang cargo movers. Narito naman ang report mula kay Mika Fajardo. Mika. Inanunsyo ng F2 Logistics nitong Miyerkules na pagkatapos ng 8 taon bilang isang professional volleyball club, ganap na nilang dinisband ng cargo movers
upang mag-focus sa pagpapaunlad sa grassroots ng volleyball. Ayon sa pahayag ng team, maraming nagkaroon ng injury sa kanila na naghatid sa koponan na gumalaw ng mas mabagal at unahin ang kalusugan ng kanilang mga players kaysa sa kanilang tagumpay nitong nakalipas na mga taon. Nangako rin ang koponan na pagtutunan pa rin ng kanilang suporta ang paglago ng Philippine volleyball at isa na rito ang kanilang pagsuporta sa De La Salle Lady Spikers at University of Perpetual Health. Nagpasalamat din ng F2 Logistics sa Premier Volleyball League at sa Philippine Superliga sa pagbibigay ng anilay plataforma upang ipakita ang talento at dedikasyon ng kanilang mga atleta at naging instrumento upang mapaunlad ang volleyball sa Pilipinas. Kinilala naman ng PVL ang desisyon ng F2 Logistics. Ayon sa kanila, ang naging presensya ng koponan sa liga ay nagmarka ng matinding kompetisyon, naghatid ng kapanapanabik na mga laban at nag-iwan ng mga magagandang alaala para sa kanilang mga tagahanga. Nagpasalamat din sila sa koponan dahil sa kanilang naging kontribusyon sa liga. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo, the pride of Tondo. Showbiz Balita. Para naman sa ating showbiz balita, alamin natin ang latest sa bundon ng mga marites. Ihatid po sa atin yan ng Besya ng Bayan, Kianiga Costa. Good morning! Happy and blessed Friday morning mga beshi! Narito na ang mga latest, chika, sa mundo ng mga marites. Mga beshi, naghain ang legendary television hosting trio na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o kilala sa tawag na TVJ ng Injunction o humihiling na ihinto ng Tape Incorporated ang paggamit nito sa titulong It Bulaga na noontime show na umiere sa GMA7. Ang naturang injunction ay kasunod ng pagpabor ng Intellectual Property Office o IPO of the Philippines sa TVJ kaugnay sa usapin ng trademark registration ng It Bulaga na kumikilala sa tatlo bilang tunay na bumuo at nagmamay-ari ng naturang pangalan ng noontime show. Una nang iginiit ng legal representative ng TVJ na si Attorney Enrique Buco de la Cruz na kahit sana umaapela ang kabilang panig, ay galangin ng mga ito ang una ng desisyon ng IPO. At kung susumahin naman anya, ay maaari naman ang gamitin ng TVJ ang titulong It Bulaga sa una pa lamang. Ngunit pinili ng mga ito na maging marespeto. Bagay na sana'y gawin naman ngayon ng pamunuan ng Tape Incorporated. Gayunman, patuloy pa rin ang mga ito sa paggamit ng titulo dahil may apela pa naman umano na maaari pang umabot hanggang sa Supreme Court. Dahil dito ay nagpasya ang kampo ng TVJ na magsumiti na ng injunction sa Marikina Regional Trial Court upang mapahinto na ang Tape Incorporated sa paggamit ng titulong It Bulaga at inaasahang sa January ng susunod na taon ay lalabas na ang desisyon ng korte kaugnay rito. Samantala, naging matagumpay naman ang kauna-unahang hosting ng Pilipinas para sa 2023 Asia Artist Awards na ginanap kagabi December 14 sa Philippine Arena sa Bulacan. Nagsama-sama kagabi ang iba't ibang Asian artists gaya ng mga South Korean girl group na New Jeans at ITZY. Gayon din si Suhon ng EXO at ang iba pang solo artist tulad ni Ahn Hyosop at Kim Sunho. Ang may dugong South Korean ngunit may pusong Pinoy na si Ryan Bang ang isa sa mga naging host ng 2023 Asia Artist Awards habang ilang Filipino artists ang kabilang naman sa mga tumanggap ng parangal kagabi. Naiuwi na TV host, actress, comedian na si Melay Cantiveros ang Best Actor Award para sa pelikulang pinagbidahan nito na Ma'am Chief, Shakedown in Seoul. Ang Pinoy boy group na SB19 ay napanalunan naman ang Best Artist Singer at Hot Trend Awards. Ang Ben and Ben ay isa sa 11 acts na naiuwi naman ang Best Choice Awards habang ang Focus Award ay ibinigay naman sa grupong Horizon, ang all-Filipino boy group na nagpo-promote sa South Korea. Ang Katniel o sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay pinarangalan naman para sa kategoryang Fabulous Awards. At yan, hatid ko sa inyong mga showbiz chika. Ako yung showbiz reporter, Kenny Costa. Happy and blessed weekend, everyone! Maraming salamat, Beshi Kenny Costa. Balitang kakaiba. Sa Balitang Kakaiba, menu na may pirma ni Chinese leader Mao Zedong na ibenta sa halagang 15 million pesos. Grabe, mahal ha. Budget mo yun ano ha. Menu na may pirma. Paano niya kaya pipirmahan yun? Sige. Oo. Kakaiba yun. Ito na kaya si Doc Justin. Mga siguro mga bumibili nito, mga collector. Oo. Mga collector ho. Collector tulad ni William Liu. Iba namang collector yon.
si paring William Liu, ang tagabigay sa akin ng balita sa nangyayari sa Kamaynilaan. Abang nangongolekta siya, binibidyoan niya yung mga importanteng mga ano, kaya ano yan magaling na vlogger yan. William, musta na kayo pare? Binigay na ba yung bonus ninyo? At saka yung overtime. Yung overtime ba? Nandiyan na ba? Antayin po natin at mukhang hindi ba kalakad? Kung ano ba itong balitang ito? Nandiyan na ba? Wala pa rin? Okay. Ito po yung yung balitang kakaiba ho na itong si Chinese leader Mao Zedong na ibenta po mga kaibigan. Mag-react ka naman kung Kunwari nagulat ako. Oo. Alam mo ba, Darlene? Naibenta! Sa halagang $275,000, umagit 15 million pesos. Can you imagine that? 15 million pesos lang naman. Yung isang menu dapat ganyan yung mga reaction. Dapat tayo mga exage ng imagine mo 15 million isang menu lang. Sa Boston. Oo. Sa Boston? Ano ba sa Boston? Saan ang Boston? Diyan sa malapit sa Don Bosco. Na RR auction. Alam mo yung RR? Dun yun sa Boston na auction. Ano nangyari? Nag-iisip tuloy ako ng pangalan kung kaninong pangalan yung RR. Wala akong maisip. Okay, anyari. Ayon sa RR auction, alam mo Darlene, mga kanyang makinig kayo mabuti para malaman ninyo. Ang naturang menu ay ginamit sa isang banquet. Ano ang banquet? Parang dinner. Tama. Wow. Naginanap sa Beijing noong, ayan, nasa Facebook Live natin. Tingnan niyo mabuti. Noong October 19, 1956. Tagal na. Oo, bilang selebrasyon sa kauna-unahang pong state visit sa China ni Pakistan Prime Minister Hussein Shahid Sohrawardi. Paano? Isa pa? Prime Minister Hussein, bahala ka sa pronunciation, Shahid Sohrawardi. Sinabi pa ng RR auction na makikita daw sa menu, partner, yan, nakikita ko. Ang pirma ng 6 na Chinese influential statesmen, kibilang na sina Mao at Premier Zhou Enlai. Alam mo si Zhou Enlai? Yung kaibigan niya ni Mao Zedong Kilala mo ba talaga si Premier Zhou Enlai? Hindi. Sino ba siya? Ay, hindi mo kilala? Hindi. Mariusip ka talaga. Hindi ko rin kilala to Ayon kay Bobby Livingstone. Alam mo si Bobby? Si Bobby? Bobby Livingstone. Taga ano to Taga saan? Makinabang Baliwag, Bulacan. Taga dyan lang pala siya. Hindi natin alam. Si Bobby Garcia. Executive Vice President ng RR Auction, ang mahawakan ng naturang menu ay parang paghawak rin sa bahagi raw na nakaraan. Ganun pala ka-importante yun. At sa kwento ng dekada-dekada ng pagkakaibigan at diplomatic engagement. So ibig sabihin pala niyan, pag hinawakan mo yung menu, ano ba yan? Tablet ba yan? Menu, basta siguro menu. parang board. Board. Menu board. Magbaback to the future ka. Ay, Magbabalik ka sa nakaraan. Magta-time travel ka. Time travel, parang si Jackie Chan, di ba? May movie siya Bigla siyang bumalik sa nakaraan. Ganun ba yun? Oo, nag-time travel siya. Gusto ba yun? Ay, baka di ako makabalik. Pamimiliin kita. Nung panahon ba ng dinosaur? Ano pa isang choices? Ano ba dinosaur? O panahon ni Moses? Ay, Moses na lang ako kaysa dinosaur. Okay. Kasama sa pagkain na makikita sa menu, Darlene, ay hindi ko alam pronounce to. Consume of swallow nest and white agaric. Parang mga pang-sosyal, ano? Wow. Mukhang consume of swallow nest and white agaric. Porong ano lang to Itlog na nilagyan ng puting vinegar. Tingnan natin ang itsura ko. Ano itsura niya? Pati nga nung consume of swallow nest and white agaric. Meron ba tayo dyan?
Soup lang pala yung partner. Mario Joseph, soup lang pala. Ito pa. Shark's fin in brown sauce. Anong shark's fin? In brown sauce. Siomay. Iba yun. Siomay. Alam mo sa ano ang mahal-mahal niyan, no? Oo. Pero nabili kami dun sa kalsada. Sorry mapag-usapan lang. Di ba may mga shark's fin din sila dun sa mga boot-boot, di ba? Nakita ko yung difference. Sabi ko, kaya pala mura. Okay. Kasi mas marami yung tawag dito, mas marami yung arena. Kesa sa mismong shark's fin. Yung shark's fin, ganyan kaliit yung laman. Yung arena, yun yung pinakamarami. Sabi ni Mama Olive, ano to? Eto na, favorite nating lahat ito. Lalo na tayo mahilig kumain sa mga Chinese restaurants. Naalala ko tuloy si ano bang pangalan nung natin, yung sa Chinese restaurants. Ayun. Roast Peking duck. Oo, yan. Masarap yan. Makikita to sa Binondo, di ba? Marami sa Binondo to oo. Diyan sa Chinese Chinatown. Dami niya nakasabit-sabit. Peking duck. True. Sarap. Parang din lechon, di ba? Pero iba yung dating sa kanila. Ang sabi, ang roast original duck daw ay mas mahal kaysa sa Peking duck. Peke siya. Akala nyo, mabilis mag-isip to. Kaya nga tinawag na Peking duck. Kaya mas mahal yung original. Yung roast. Ano yun? Roast Peking duck. Hindi, meron nga siyang roast original duck daw. Mas mahal talaga yung roast original duck. Kaya nga peke, di ba? Ang kulit na mga ito. Pero ang tanong ko, saan ang gagaling yung duck na yun? Ito ba'y galing sa Pilipinas? Kasi parang iba yung lasa duck niya. nila eh. Oo. Kasi yung duck natin dito, di ba yung pato, yung maliit yung paa. Kasi yung tawag doon, bias ba? Tawag doon. Mga bibe, parang gano'n. Parang gano'n. So, ang trivia natin ngayon, saan nang Jackie, alam mo na, pindutin mo na kagad. Saan nang gagaling yung mga binibentang roast Peking duck? Alam mo ba? Saan? Mami Felicidad Lucky. Merry Christmas sa'yo, Nay. Okay. Saan? Saan? Hindi ko alam, partner. Yan ang ating aalamin sa susunod. Tanong natin yan kay Doc Justin. So yan po yung menu na may pirma ni Chinese leader Mao Zedong na naibenta po sa halagang mahigit 15 million pesos. Sa dollars, it's $275,000. Mahal, no? Sino kaya nakabili? Hindi sinabi, no? Hindi. Pero sa isang auction. Sa isang auction. Swerte naman. Hindi kaya nabili ni ano yan? Nino. Baka si Doc Justin. Kaya hindi nagparamdam sa atin niya yun. Nabili ni Mau? Sino? DJ Mau? Sorry. O sino-sino nang binabanggit natin din eh. Ay, nako. Sir Ramil. Hindi, Ramil Tuanyo. Hindi ba kayo nakabili nung menu niya? Baka si Sir Ramil Tuanyo ang sikretong nakabili ng nung itong menu na ito na may pirma ni Chinese leader Mao Zedong. Baka. May chance. Baka may chance. Opo, Atlanta po tayo, sir. Opo, Sir Ramil. At tayo po mga kabuuan ng ating mga balita ngayong araw na ito po. Mga balita naglalagab live. Ito mga balita ngayong araw po ng Biyernes, December 15. 2023. Kami ho ang yung mga naging tagapagbalita, Joel Malasakitban Gorospe. At Darlene Olanyo. At ito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 10 araw bago ang Christmas Day. Tay, 7:22 na ng umaga.